Pinasok na mga iniinalang miyembro ng Gapos Gang ang isang bahay sa Pasig na kaligtas naman ng isang ginang na pinagtangka ang hold-upin sa Taguig. Ang exclusive report mula kay Emil Sumangil. Natanggap ng Presinto 5 ng Pasig Police ang tawag pasado 1:00 kanina madaling araw. Ang responde sa loob ng Greenwood Subdivision sa Barangay Pinagbuhatan. Batay sa sumbong ng caller, isang bahay ang pinasok umano ng pinaghinala ang mga miyembro ng Gapos Gang. Sinuyod ng pulis ang subdivision at bineripika ang mga sasakyan sa labasan. Ilang minuto ang lumipas, negatibo ang resulta. Kung di raw nakatunog ang grupo, posibleng nanloloko lamang ang tumawag sa radio operator. Noong isang linggo lamang, isang mansyon sa loob din ng subdivision na ito ang pinasok ng mga suspect. Iginapos sa mga may-ari ng bahay sa katinangayang pera, alahas at appliances. Nagbabala ang pulisya sa publiko, tiyaking secured ang pamamahay dahil ang grupong ito umaatake tuwing madaling araw, lalo't ngayong tag-ulan. Sa Taguig City, nakaligtas ang isang ginang sa holdapan matapos niyang pagtatalakan ang tatlong suspect na nagtangkang tumangay nang dala niyang 40,000 piso. Sabi niya, hold up to. Di na palingon din ako sa kanya. Tapos ginanya ko. Sabi ko, bakit mo ako hold up? Niluluko mo naman ako. Sabi ko ganun. Ayun pala, hold up talaga. Sinaksak na ako dito kasi sinablot na nila yung ano ko. Yung dala-dala kong box na may lamang pera. Nasaksak sa dibdib, braso at hita ang biktima pero hindi pa rin naging matagumpay ang pang-hold up matapos niyang palagan ng mga suspect at isuplong ito sa pulisya. Ito nga, lasing na lasing ako eh. Wala akong alam. Wala po akong kinalaman dun eh. Yun lang po. Ito ang mga unang balita sa Pasig at Taguig City. Emil Sumangil, reporting. Dabulabog ang mga residente ng Barangay Kaligayahan sa Quezon City matapos tumakbo ng 4 na hinihinalang miyembro naman ng Akyat Bahay Gang. Wala namang nahuli ni isa sa mga suspect. Ang exclusive report mula kay Bernadette Reyes. Pinostihan ng Quezon City Police Follow-up Unit ang bakod na ito sa Barangay Kaligayahan matapos makatanggap ng impormasyon na dito tumakbo ang 4 na Akyat Bahay suspect. Pinalibutan ng lugar. Pati mga sibilyan tumulong na sa planong pag-corner. Tangan nila ang mga bato at pamalo sakaling manlaban ng mga suspect. Pinainggan namin yung gate dito. Pagka lapit namin sa gate, may nag-uusap. Mga siguro 2 tao yun. Nag-uusap sila na paano sila tatakas kasi nga daw marami atang tao. Maya-maya pa nagkatakbuhan na. Ayon sa ilang residente, tumatakas na sa mga bubungan ng mga suspect. Sa huli, walang ni isa sa 4 na suspect ang nahuli. Nang balikan ng mga pulis ang lugar na sinasabing na biktima na Akyat Bahay, halatang sanay na raw sa ganitong operasyon ang mga may gawa nito. Maging mga bakal na bintana nagawan lang sirain. Makuha lang mga nakatagong hardware supply sa loob. Ang ginawa nila, may bareta eh. Yung bakal, tinuklap nila. Isipin nyo, kahit may aso kami, nakapasok sila. Nabuksan nila lahat yan, lahat ng 5 pinto na yan. 2 sunod na gabi na raw silang pinasok ng mga salarin. Pinagkukuha ang mga bakal at gamit sa loob ng bodega na may mga tanso. Ayon pa kay Mrs. Go, hindi tumahol ang alaga nilang aso kaya duda niya, trabahador din nila ang may gawa nito. Nangako naman ang QCPD na hindi tatantanan ng mga nasa likod nito. Hindi namin titigilan na hindi makita yon. Saka frequent patrol na lang ginagawa namin doon. Maging vigilant sila at saka tumawag ka agad ng pulis pagka hindi maganda at may naramdaman silang hindi maganda na pangyayari, tumawag ka agad. Ito ang unang balita mula sa Quezon City. Bernadette Reyes reporting. Paalala sa mga nahihilig sa serbesa at alak, siguraduhin may bahay kayong tutulugan. Matapos ang inyong inuman, kanina madaling araw, isa naman lalaking pinaniniwalaang lasing ang tila ginawang kama ang kalsada. Darito ay exclusive report ni Oscar Oida. Nagpapatrolya mga pulis sa may kahabaan ng Mindanao Avenue, Quezon City nang maagaw ang kanilang pansin ng lalaking ito. Sa unang tingin, inakala nilang patay na. Yun pala. Kasi kanina pa namin ginigising ayaw. Tira na pang uwi. Kanina pa Nang mapansing pulis na ang gumigising sa kanya,
Nang aming tanungin, halatang tulog pa ang diwa nito. Bakit siya natulog? Hindi na pwedeng natin masulog eh. Ha? Tulog lang. Bakit siya natulog? Yung hair pa yung... paa. Nang medyo may masmasan, Ako si Freddy Acosta. Tricycle driver. git niya, wala naman daw masama sa kanyang ginawa. Pero paliwanag sa kanya ng mga pulis, delikado ang matulog sa gilid ng kalsada. Anong problema? Hindi, delikado dyan, oh. Bakit? May nangyari? Sidewalk nga to, delikado matulog dito. Ay, dinadaan ko. Doon ka matulog sa loob ng bahay nyo. Bukod sa aksidente, maaari din daw siyang mabiktima ng masasamang loob. Tulad na lamang ng isang lalaking kamakailan lang ay natulog sa gilid ng elliptical road sa Quezon City dahil rin sa umano'y sobrang kalasingan. Nagising na lamang siyang wala na ang kanyang cellphone at perang laman ng kanyang wallet. Kompleto ba gamit mo? Oo, ko, naka-andro ako. Wallet mo, hindi naman nawala. Wala mga sa akin. Nagboluntaryo ang mga pulis na ihatid si Acosta, pero ayon kay Acosta, kaya na rin niya maglakad pa uwi. Sinamahan naman siya ng kanyang mga kapitbahay. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Champion sa US box office nitong weekend ang pinakabagong pelikula ni Samuel L. Jackson na Lakeview Terrace. Tinatayang $15.6 million ang kinita ng thriller film. Sa pelikula, isang pulis si Jackson na gagawin ng lahat para lang umalis sa kanilang lugar ang mga bago niyang kapitbahay. Hindi kasi siya pabor sa interracial marriage. Taiwanese actress na si Barbie Su na unang nakilala sa Meteor Garden excited na sa paglabas ng kauna-unahan niyang pelikula na halaw mula sa isang Hollywood film. Yan ang ating balitang Hollywood. Kung noon ang mga Asian film ang ginagawa ng Hollywood version, ngayon sa pelikulang Connected, ang Hollywood film na Cellular naman ang pinagbasihan ng storya. Bida sa Connected ang Hong Kong actor na si Louis Koo at Taiwanese actress na si Barbie Su na naunang nakilala sa Meteor Garden. At kahit pa magkasama sila sa pelikula, sa huling araw lamang daw sila ng shooting personal na nagkakilala. Karamihan daw kasi sa kanilang eksena nag-uusap lamang sa telepono kaya't maaaring kunan na magkahiwalay. Ito ang kauna-unahang pelikula ni Barbie sa loob ng 10 taon niya sa showbiz industry kaya't hindi niya maitago ang excitement. Mga balita nga abangan ngayong araw ang update sa pananalasan ng Bagyong Nina sa Northern Luzon. Ang pagpapatuloy ng double appropriation expose ni Senador Ping Lacson. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Space on at isend sa 4627. At yan po mga unang balita sa mag ito para pa rin sa mga nagbabagong balita tumutok lang dito sa GMA. Sa ngalan ni Rhea Santos, ako po si PR Kanghel, proud to be Kapuso. At sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs ang ipila ng serbisyong totoo. Mga iga, ako naman Arnold Clavio, proud to be Kapuso, ito ang unang balita.